ang pagpapatuloy ng ating recap at nagsisimula tayo sa pagpapatuloy ng event ng labanan sa trench sa training camp. Ang mga kababaihan ng female squad ay kasalukuyang naka-standby at mukhang may iniisip ang ating pink-haired shorty. Sa wakas, ipinakilala ang kanyang pangalan bilang Chomeri at inis siya dahil hindi niya nakikita ang kabuluhan ng mga laban na ito. Bukod sa nakakapagod, isa pa siyang taong ayaw humawak ng pawis na katawan ng iba. Nakakagulat, mukhang sang-ayon din ang kanyang matangkad na kaibigan, si Miss Yoon Haeju. Naniniwala siya na hindi patas ang laban at napapagalitan pa sila ng mga nakakataas kapag hindi sila mahusay mag-perform. Dagdag pa rito, higit na nag-aalala si Mary dahil sila lang ang natitirang female squad na nakarating sa kasalukuyang round. Habang tumitingin siya sa direksyon ng kanilang battalion commander, hindi niya mapigil ang isipin na baka galit na galit ito. At hindi naman siya nagkakamali dahil kitang-kita natin na hindi nasisiyahan si Colonel Yu sa mga resulta. Nahuli ng pink shorty ang nagngingit-ngit na mukha ni Colonel Yu at batay sa kanyang ekspresyon, halatang takot na takot siya sa sermong maaaring makuha nila pagkatapos ng torneo. Doon pumasok ang isang ina-figure sa eksena na pinapakalma ang kanyang mga miyembro ng team na walang dapat ipag-alala. Sakto, tinawag na ng referee ang female squad para sa kanilang susunod na laban at sa wakas ay makikita na natin ang napakadominanteng presensya ng bagong karakter na ang mga abs ay binigyang puri ko noong nakaraang episode. Ang kamangha-manghang babaeng ito ay si Osipio, isang sergeant at leader ng squad na ito. Habang buong tapang niyang inihayag na siya ang mananalo sa torneong ito, napagtanto natin na ang kanyang karakter ay hindi lang nakasalalay sa kanyang abs, kundi mayroon din siyang matapang na personalidad. Nagsimula ang round, at ang unang nakita natin ay ang sumisigaw na mukha ng pink shorty. Mukhang hindi maganda ang simula ng mga babae dahil tumatakbo si Mary mula sa isang lalaking humahabol sa kanya habang ang matangkad na babae ay pilit na itinutulak pabalik ang kanyang kalaban. Sa background, dalawang babae ang nahihirapan labanan ng isang higanteng halos hindi gumagalaw kahit na pinagsama ang kanilang lakas. Ang dalawang babaeng ito ay mga pribadong ranggo lamang at hindi nila may kukumpara ang kanilang laki sa katawan ng kanilang kalaban. Ngunit nang biglang may kamay na humawak sa kwelyo ng lalaki mula sa likuran, naalala natin na may isang tao sa female squad na higit na malakas kaysa sa kanya. Tama, ito ay si Sergeant Dami Mami, at nakita natin ang kanyang lakas na buong ipinakita ng walang kahirap-hirap niyang itinapon ang higanteng sundalo sa ere. Halos hindi napigilan ng lalaki ang kanyang momentum mula sa pagkakatulak palabas ng hangganan, ngunit agad na gumalaw ang sergeant upang agawin ang inisyatiba. Isang spear tackle ang ibinigay ng babae sa katawan ng lalaki, ganap siyang binunot mula sa kanyang kinatatayuan. At syempre, napakalakas ng epekto kaya't nailabas niya ang lahat ng hangin sa kanyang baga, at nawalan siya ng malay bago pa man makaganti. Bumagsak ang lalaki sa labas ng hangganan ng arena, at tumayo ng elegante ang sergeant upang ipagpag ang alikabok sa kanyang mga kamay at tingnan ang natitira niyang mga kasama sa team. Sa kabila ng lakas ng babae sa arena, mukhang hindi ganoon kaganda ang takbo ng natitirang miyembro ng kanyang team, dahil tumatakbo pa rin si Mary mula sa kanyang humahabol na kalaban ng hindi lumalaban pabalik. Mukhang malapit nang maabot ng kamay ng sundalo ang babae, at nang magalak siya sa pag-aakalang maaalis na niya si Mary sa round, biglang nagpakita ng hindi inaasahang kasanayan si Mary. Hinawakan niya ang kamay ng sundalong hindi handa, at siya ay itinapon nito pabaliktad na parang isang bihasang judo master. Isang malakas na tunog ang narinig nang bumagsak ang lalaki sa lupa, at ngumiti ang sergeant, tila alam niyang mangyayari ito. Ang babaeng pink hair ay hindi man lang mukhang pagod matapos tumakbo ng sobrang dami, at ang kumpiyansa sa kanyang mukha ay nagpapahiwatig na parang pinaglalaroan lang niya ang kanyang kalaban. Sa wakas, nagkaroon kami ng ideya tungkol sa kanyang pagkatao ng buong tapang niyang sinabi sa natalong sundalo na binalaan siya na lumayo sa kanya. Matapos tapusin ang sarili niyang laban, tumingin ang babae pabalik upang suriin ang kalagayan ng kanyang matangkad na kaibigan, na nananatili pa ring nakatayo laban sa kalabang mandirigma. Mukhang unti-unti nang naiitulak ng lalaki ang babaeng corporal, ngunit hindi sapat upang talunin siya. Doon namin nakita ang lalaki na ngumiti at tumingin sa gilid, habang ang isa pa niyang kaibigan ay mabilis na papalapit upang tulungan siyang manalo sa labanan. Akala ng katulong ay nakakita siya ng pagkakataong talunin ang babaeng itim ang buhok, ngunit hindi niya napansin ang kamay na kasalukuyang humahawak sa kanyang kwelyo. At ang sumunod na nangyari, baligtad na siyang nakalutang sa ere na nakabuka ang bibig. Habang lumilipad ang lalaki sa kanyang baligtad na posisyon, nakita namin na ang may sala sa pagkakataong ito ay ang paborito natin si Son Yun-so. Ngumiti siya ng may kasiyahan sa kanyang tagumpay na nagpapakita na hindi siya dapat minamaliit.
At sa pagkakagambala na iyon, muling nakatayo ng matatag si Sergeant Yun, at hinawakan ang kamay ng kanyang kalaban, itinulak ito sa lupa ng may malakas na lakas. Nagbigay iyon ng tusong ngiti mula sa kanyang kaibigan na pink hair, na tila inaasahan na talaga ang ganitong resulta. Ngunit mukhang may dalawa pang kalaban na kailangan nilang harapin, na tila nadismaya sa kawalan ng kakayahan ng kanilang mga kasama. Ang dalawang kalbong mukhang kambal ay tahasang minamaliit ang kanilang sariling mga kasamahan, at tinatawanan sila dahil hindi nila natalo kahit isang kalaban. Wala nang magawa ang mga natalong sundalo kundi manahimik, habang sinabi ng kambal na sila ang magdadala ng tagumpay para sa kanilang koponan. Mukhang kampante ang magkapatid habang naghahanda sa kanilang crouching na posisyon, at talagang naniniwala sila na sila ang mananalo sa buong paligsahan. Sa kanilang kumpiyansa, sumugod sila sa pangkat ng mga babae upang angkinan ang tagumpay. Ngunit biglang may narinig kaming tunog ng hangin, at sumunod na nakita natin si Sergeant Mami na hawak ang magkapatid sa kanyang sariling malalakas na braso at maselang likod. Sa unay tinatawanan siya ng kambal, iniisip na siya'y baliw para isipin na kaya niyang pigilan sila ng mag-isa. Ngunit nang subukan nilang itulak ang kanyang mga braso, nagbago ang kanilang mga mukha sa takot nang matuklasan nilang hindi sila makawala sa kanyang malahalimaw na pagkakahawak. Halos hindi sila makapaniwala na ang payat niyang katawan ay nagtataglay ng ganitong kalakasan. Alam ng Sergeant na hindi naman niya kailangang talunin ang mga ito ng mag-isa dahil paparating na ang kanyang mga ka-dependable na kasama upang tumulong. Sa loob ng ilang segundo, ipinakita ng mga babae ang kanilang lakas sa pamamagitan ng pagtulak kay Sergeant mula sa likod, hanggang sa tuluyan nilang napabagsak ang mga kambal na hindi man lang makawala sa kanyang pagkakahawak. Ang comics ay tila sinusulat ang mga biro para sa akin, dahil ang mga taunang kambal ay umiiyak habang sila ay bumagsak sa pagkatalo. Ang may abs na Sergeant ang nagpatamba sa kanila, at tumayo siyang taas noo kasama ang kanyang mga kasamahan sa tagumpay habang opisyal na inihayag ng referee ang pagtatapos ng round na ito. Muling ipinagpag ng Sergeant ang kanyang mga kamay, at ang kanyang koponan ay mabilis na lumapit upang batiin siya. Nakaupo sina Kim Min-jon sa perpektong lugar upang masaksihan ang kanilang kasiyahan, at hindi niya maiwasang kilalanin na ang mga kababaihan ay hindi lamang magaling sa teamwork, kundi mahusay din bilang mga individual. Ang kanyang kaibigang nakatali ang buhok ay tahasang nagkomento na ang pangkat ng mga babae ngayon ay talagang magaling, at si Gwangshek ay nagsasabing kaya nilang talunin ang bully mula sa nakaraang episode. Ngunit tila tutol ang kaibigan niyang may nakatali ang buhok, dahil kung mananalo ang mga babae laban sa bully sa semifinals, mawawala ang kanilang pagkakataon na makaganti sa kanya sa finals. Sumasang-ayon si Gwangshek sa kanyang pananaw, ngunit habang tinitingnan niya ang mga babaeng pababa mula sa arena, nagtataka siya kung kaya ba nilang makarating sa finals. Sinagot naman ng kanyang kaibigan na walang dapat ipag-alala, dahil kasama nila si Sergeant Lee, Kim Min-jon sa kanilang koponan, at imposible silang matalo. Mukhang hindi lang ang mga kalalakihan ang nakatitig dahil parang napansin din ng babaeng pink hair ang kanilang presensya. Tumingin siya kay Kim Min-jun, ang ating bida, at ngumiti ng pinakamatamis at totoong ngiti na nakita natin sa kanya. Ikinakaway niya ang kanyang mga kamay at tinatawag ang hunter habang namumula, at habang nagtataka ang kanyang grupo sa kanyang mga galaw, napansin din siya ng dalawang lalaking corporal. Pareho silang namula ng walang dahilan, iniisip kung sinusubukan ba ng babae na makuha ang kanilang atensyon. Samantala, si Mary ay mukhang pinaka-cute na nilalang, lubos na baliw sa pag-ibig sa pamamagitan lamang ng pagtitig sa ating bida. Ang kanyang cute na mukha at masiglang ekspresyon ay tuluyang nagpawala ng lahat ng pagnanais ng dalawang corporal para sa paghihiganti. Sa ilang saglit lang, sila ay ganap na nagbago, at ngayon ay handa ng kalimutan ang kanilang mga galit at suportahan ang mga babae para manalo sa semifinals, imbes na ang bully, upang magkaroon ng pagkakataong mahawakan ang kanilang mga kamay sa finals. Napansin ng ating bida ang kanilang malaswang ugali at napabuntong hininga ng may pagkadismaya, sabay tawag sa kanila ng mga hanggal. Sa parehong oras, nagbabago na rin ang atmosfera para sa mga commander ng batalyon. Mukhang ang squad na natalo ay kabilang sa grupo ng nakasalamin. At medyo dismayado siya sa kanilang pagkatalo. Samantalang ang unang commander ng batalyon ay tuwang-tuwa, pinupuri ang babaeng squad sa perpektong round na ipinakita. Pinuri pa niya si Colonel Yu sa paghubog ng isang mapagkakatiwalaang squad, ngunit nanatiling tahimik lamang ang babae bilang tugon. Sunod, tinawag ng referee ang susunod na dalawang squad upang umakyat sa entablado, at may isang bagay na nakaagaw ng pansin ng babaeng colonel. Ang dahilan ng kanyang atensyon ay walang iba kundi si Kim Min-jun, habang naalala niya ang oras nito kasama ang division commander at ang mga nakaraan niyang tagumpay. Hindi niya maiwasang maging interesado sa kung ano ang ipapakita niya.
Habang naglalakad ang mga lalaki papunta sa arena, tinapik ni Mr. Ponytail ang ating bida upang ipaalam na kung mananalo sila sa buong torneo, ang buong squad nila ay makakatanggap ng bayad na bakasyon bilang gantimpala. Sumagot ang ating bida ng may inis na ekspresyon na wala siyang interes na magbakasyon kasama ang mga hanggal na ito, sabay tawa ng dalawa at sinabing baka dapat nilang isuko na ang unang pwesto. Siyempre, para sa ating bida na gutom sa tagumpay, hindi katanggap-tanggap ang ganitong resulta. Binaliwala niya ang kanilang mga batang komento, at may tusong ngiti, sinabi niyang maaari silang magsaya sa bakasyon ng magkakahiwalay. Sa madaling salita, wala siyang balak sumuko sa unang pwesto. Sa wakas, pumila ang dalawang squad sa harap ng isa't isa upang magsimula ng labanan. Isang grupo ng mga hindi pamilyar na mukha sa isang panig, at ang ating bida kasama ang kanyang grupo sa kabila. Sumigaw ang referee upang ihanda ang parehong koponan at makinig sa pito bago magsimula. Siyempre, nang pito ay narinig, ang kalabang koponan ang unang umatake patungo sa ating mga bida. Sina Sergeant Lee at Corporal Ponytail ay umabant rin upang salubungin ang kanilang mga kalaban. Ngunit ang ating bida ay nanatiling nakatayo sa likod na tila walang pakialam. Ipinakita ni Lee ang kanyang walang kapantay na lakas sa pagpigil ng dalawang kalaban ng mag-isa, habang mabilis namang sumunod ang mga disipulo ni Menjan upang harapin ang iba pa. Parehong binangga ng dalawa ang hindi inaasahang mga kalaban ng napakabilis, na ikinagulat at ikinawala ng balanse ng mga ito. Ngumiti ng kumpiyansa si Guang Shek habang hawak ang sundalo, at napakomment na napakagaan nito habang binubuhat silang pareho sa hangin. Mukhang talagang napalakas sila ng Spartan training ng ating bida. Si Dongjun ay tila may oras pa upang tumingin sa iba habang madali niyang hinahawakan ang kanyang kalaban. Samantala, ang leader ng kalabang grupo ay nagmamasid lamang mula sa malayo, sinusuri ang sitwasyon. Tiningnan niya si Sergeant Lee na hawak pa rin ang dalawang sundalo na parang mga bata. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang mandirigma. Ngunit tinapos ni Menjan ang kanilang pagtitig sa isa't isa sa pamamagitan ng dahan-daang pagpasok sa gitna, at sinukat ang komandante ng kalaban gamit ang kanyang tusong tingin. Mukhang nakita niya itong karapat-dapat, at nais niyang subukan ang kanyang bagong kakayahan ng lihim. Ngunit biglang sumugod ang sundalo patungo sa kanya ng may matinding determinasyon. Siguradong napagtanto niyang magiging mahirap ang laban na ito. Habang hinihila ni Menjan ang kanyang braso, inihanda niya ang kanyang demonic grasp skill upang subukan ito. Inilaan niya ang enerhiya patungo sa paa ng sumugod na nagpalito sa kalabang komandante na biglang nadapa. Ang sundalo ay bumagsak diretso sa pagkakahawak ng ating bida na ginamit ang kanyang momentum upang itulak siya pababa sa lupa. Bagamat hindi pa perpekto ang kanyang kontrol sa kasanayan na ito, tila madaling gamitin ito upang agawin ang balanse ng kalaban. Mabilis na bumangon ang nalilitong sundalo, pawisan sa kakaibang pangyayari. Hindi mo siya masisisi dahil hindi mo talaga makikita ang kasanayang ito gamit ang mga mata. Ngunit sa gitna ng labanan, ang kalituhan ay nauuwi sa galit, at muling sumugod ang kalaban patungo sa ating bida, na nananatiling walang ekspresyon. At muli, kinailan ng ating bida ang kaawa-awang kalaban gamit ang kanyang demonic grasp, at dahan-dahang binaling ang kanyang balikat habang pinabagsak ang kalaban sa sahig. Nang lumingon ang sundalo, tila ba nakakita siya ng multo sa sobrang pagkabigla. Siyempre, hindi maaaring hayaan ni Menjan na mas lalong magduda ang kanyang kalaban, kaya tinapos na niya ang laro at tinukso ito na muling umatake. Sa huling pagkakataon, tumayo ang leader ng squad, itinataas ang kanyang mga kamay ng may bahagyang pag-iingat. Ngunit sa pagkakataong ito, si Menjan na ang sumugod. At kahit na sinubukan ng leader ng squad na ipangharang ang kanyang braso upang pigilan siya, madali itong nadock ni Menjan at tuluyang umusad. Bago pa niya napansin, hawak na ni Menjan ang sundalo mula sa likuran, sa posisyong suplex. Ngunit imbes na ipadyak ang ulo ng sundalo sa lupa, basta na lang niya itong itinapon sa likod na parang basura. Sa isang tingin kay Menjan mula sa anggulong ito, makikita mong wala siyang ibang gustong gawin kundi magpatawa. Lumipat ang eksena, at tila marami pang ibang laban ang naganap sa buong araw. Asahan na, nakarating si Menjan at ang kanyang squad sa finals ng walang hirap. Ngunit habang tumitingin siya sa gilid upang tingnan ang kanyang mga kasamang mukhang dismayado, mukhang may nangyaring mali sa kalagitnaan. Kita mo, parehong galit na galit sina Guang Shek at Ponytail, dahil imbes na makalaban ang babaeng squad na kanilang inaasahan, ang bully pa rin ang kanilang makakalaban. Sa wakas, senyales ng referee ang huling dalawang squad upang magsimula ng finals, at nagsimula ng umakyat ang mga sundalo sa arena. Hindi pa rin nawala ang nakakainis na ngiti ng bully, at kumpiyansa siya sa kanyang tagumpay.
Ang kanyang mga kalaban ay sumunod na rin sa entablado, at tila sobrang galit na galit ang mga ito. Tinanong ni Ponytail si Guangshek kung ang bully ba ay dating wrestler, at sinagot ito ng corporal na kilala ito sa mga kompetisyon noong high school, hanggang sa tumigil ito dahil sa kanyang paggising. Pareho silang sumang-ayon na magaling nga ang lalaki, at idinagdag pa ni Guangshek na laging nananalo ito sa kanyang mga laban. Ngunit hindi nangangahulugang nararamdaman nila ang respeto sa bully dahil galit na galit si Ponytail kung bakit kailangan pa nilang paglaruan ang isang magaling na tao. Habang sila ay galit na galit, pinipigil sila ni Sergeant Lee ng may pagod na buntong hininga. Si Menjon ay medyo nabigo rin sa kanilang asal, ngunit alam na niya ang dahilan kung bakit sila galit na galit. Alam mo, nagsimula ang lahat noong semifinals. Ipinakita ang mukha ng bully na nagpapagpag ng kamay niya, at lumayo ang kamera upang makita ang buong grupo niyang nakatayo ng taas noo sa kanilang tagumpay. Nanalo sila laban sa grupo ng mga babae, pero isang tingin lang sa hirap na dinanas ng blonding sergeant ay sapat na para malaman na sobra ang kanilang pagiging agresibo. Pasa-pasa at bogbog, hirap nang makatayo ang babaeng sergeant bilang huling natirang nakatayo mula sa kanyang grupo. Nabigla ang bully nang makita ito, ngunit hindi na nag-aksaya ng oras ang sergeant na sundalo at sumugod muli gamit ang buong lakas. Ngunit muli, madali siyang binuhat ng malaking wrestler at inihagis pabalik sa lupa sa kanyang matinding pagkatalo. Sa labanang ito, tinalo ng bully at ng kanyang mga kasamahan ang bawat miyembro ng grupo ng mga babae, ngunit sinadya nilang hindi itulak kahit isa man sa labas ng hangganan ng arena. Sa halip, patuloy nilang binugbog at inihagis ang mga ito hanggang sa hindi na sila makalaban at nawalan ng gana. Habang bumabalik tayo sa kasalukuyan, iniisip ni Menjon kung gaano kagrabe ang pamamaraan ng bully, pero bahagi pa rin ito ng pagsasanay sa pakikipaglaban. Napagtanto niyang hindi kasalanan ng mga nanalo na lubos na pinahiya ang kanilang mga kalaban, at nang mapatingin siya sa mga babaeng halatang masama ang loob dahil sa kanilang pagkatalo, hindi niya maiwasang isipin na kasalanan ito ng mga taunan dahil sa kanilang kahinaan. Sa huli, ang sergeant ng mga babae ay sobrang pagod at nadismaya, kaya't naupo na lang siya sa kanyang upuan na may takip na tuwalya ang mukha, hindi nagsasalita sa iba. Samantala, si Wangshek ay sobrang galit at handa ng turuan ng leksyon ang mga barbarong iyon. Ngunit ang ating bida ay hindi nakisimpatya sa nararamdaman niya dahil sa tingin niya ay sobra na ang reaksyon ni Wangshek. Naalala niya ang mga nakakatawa at nakakatakot na mukha ng taong bumasto sa kanya, at ngumiti na lamang ito, hindi nababahala. Alam niyang walang silbi ang magalit ngayon, lalo na kung kaya naman niyang bugbugin ang kalaban sa mismong laban. Dumating na ang oras para harapin ng Mugface ang isang tunay na kalaban, at siya'y nakatayo kasama ang kanyang grupo sa kaliwa, habang ang ating bida at ang kanyang mga kasama ay nasa kanan. Dahil sa pagyayabang ng Mugface na kaya niyang labanan ang lahat ng grupo mag-isa, ngayon ay handa na siyang makipaglaban. Tinanong siya ni Ponytail kung gagawin din niya ito sa finals. Tulad ng inaasahan, ngumiti ang pangit na bully at sinabing ayaw niyang bastyusan si Sergeant Lee, pero hindi niya iniisip na may karapat-dapat na kalaban maliban sa kanya. Tinatanong niya ang corporal kung talagang iniisip nitong kaya siyang itulak ng kahit 1 pulgada, at napilitang pigilan ni Sergeant Lee ang kanyang kasama sa pag-agresibo. Tumingin ang Mugface kay Menjon na walang reaksyon, hindi pinapansin ang nag-aalab na galit ni Corporal Wangshek. Ningiti-ngiti ang pangit na tao kay Menjon dahil sa pagiging walang puso at tila walang pakialam nito, akala niya ay mapapainit niya ang ulo ni Menjon sa pamamagitan ng pagbubugbog sa girlfriend nito. Nagulat ang mga kasama nang marinig ito, at tinanong ni Wangshek kung ano ang sinasabi ng Mugface. Sagot ng Mugface na nakita niyang kamakaway ang babaeng may pink na buhok kay Menjon, kaya inisip niyang ito ang kanyang girlfriend. Siyempre, nagalit si Corporal nang marinig ito at mariing itinanggi ang ideyang iyon. Ang akala pa nga niya ay sa kanya kumakaway ang babae. Biglang nagkomento si Ponytail na bukod kay Lumi mula sa Dungeon Power Fighter, wala nang iba para kay Menjon. Hindi iniintindi ni Menjon ang mga ganitong bagay. Ang komento ni Ponytail ay nagdulot ng awkward na katahimikan sa pagitan ng dalawang grupo, bago biglang nagsimulang tumawa ng malakas ang pig-nosed na bully. Ang ideya na magkaroon ng crush sa isang NPC mula sa isang lumang laro ay nagdulot ng hysterical na tawa sa bully at sa kanyang grupo. Patuloy nilang tinutokso ang ating bida bilang isang taunan na ikinabahala ng buong grupo ng ating bida. Walang ibang mas nakakakilala sa galit at lakas ni Menjon kaysa sa kanyang mga takot na kaibigan, ngunit patuloy pa rin sa pang-aasar ang Mugface, tinatawanan si Menjon at tinatawag siyang pathetic loser. Sa wakas, nagbigay ng senadorias ang referee sa mga grupo upang maghanda para sa laban, at pinaalalahanan silang maghintay sa tunog ng 7 bago magsimulang maglaban.
Tila umiiyak na sa tawa at nakangiti na parang baliw, sinabi ng bully kay Menjon na magpapadala siya ng awa sa laban upang makauwi ito ng ligtas sa kanyang two-dimensional na asawa. Isinubo ng referee ang pito, at ang Mugface ay naghandang makipaglaban habang patuloy sa pagtawa. Nang bumusina na ang pito, maliban kay Menjon na nakatayo lang, lahat ng miyembro ng dalawang grupo ay nasa panik. Nakatutok ang kamera kay Menjon, at dahil hindi natin makita ang ekspresyon niya, maaari lamang nating isipin na may masamang mangyayari. Tila target ng bully si Menjon, na kasalukuyang tumatakbo patungo sa kanya, habang tinatanong kung bakit nakatingin pa rin siya sa kawalan. Mula sa kanyang pananaw, halos maabot na ng mga kamay niya si Menjon, at ng ilang pulgada na lamang ang layo mula sa kanyang damit, may hindi inaasahang nangyari. Sa halip na gamitin ang kanyang kamao o mga abilidad, pinili ng ating bida na patumbahin ang malaking lalaki gamit ang isang diretsyong headbutt sa mukha na nagdulot ng malalakas na alon sa arena. Sa kasamaang palad, dito na nagtatapos ang kabanata, pero sabik akong makita kung anong uri ng ekspresyon ang ilalagay ni Menjon sa mukha ng bully sa susunod na episode. Matatakot kaya ito sa presensya niya at iihi sa pantalon, o paglalaroan kaya siya at ipapahiya ito sa harap ng buong audience? Abangan ang susunod na episode. Hanggang sa muli!